Best friend, ano nang plano mo? Babalik ka na ng Maynila? Oo. Inalak ako mag-security guard ng kaibigan ko. Hindi man ganun kalaki yung sweldo, pero okay na rin yun. At least doon makakapagsimula kami ng anak ko. Mabuti na yan. Hindi naman huli ang lahat para magsimula ulit. Ma, ano pong pwede kong itulong po sa inyo? Ikaw talaga. Okay na. Kaya ko na to. Kaya na ni mama to. Huwag ka na mag-alala sa akin. Ha? Bakit ganyan ka pa rin makatingin sa akin? Ano bang problema? Wala po. Ang swerte ko po kasi kayo pong mama ko. Paglaki ko po, hindi na po kayo magtatrabaho. Ako na pong bahala sa inyo, alagain ko po kayo. Oh, ikaw talaga. Paalaga din. O sige na, sumama ka muna sa ninang mo. Para makapagpahinga ka. Ay, gusto mo ng halo-halo? Sige po. Ikaw naman na bahala. Sige na. Paano ka nakapag-umpisa ulit ang panibagong buhay mo matapos nung gawin yun sa iyo? Yung pinasukan ko po noon na yung nangako sa aking pag-aralin Yung ako. pinsan mo? Okay. Opo. Tinulungan po niya akong makapasok ng trabaho at maging gwardiya, lady guard po. Lady guard. Tapos, kaya noon, pinagsumikapan ko po na pag-iigyan ng trabaho ko. Tinaguyod ko po yung anak ko hanggang makapagtapos po siya ng college. Nakatapos naman Opo, siya? sa kursong BSHRM po. Okay. So, ang anak mo tapos na ngayon? Opo. Aba, okay mula noon hanggang ngayon, hindi na kayo nagkita nung asawa mo? Hindi na po kasi hindi ko kayang makipagharap sa Takot kanya. ka na, no? Takot na Hindi takot sa ka na. takot, Tita Millie. Yung galit. Galit. Akala ko nga po napatawad ko na siya Oo. kasi ika nga ng mga kapatid ko, hindi ka magkaroon ng peace of mind kung may galit ka. Matuto kang magpatawad, pero di ko pa po kaya eh. Kaya sabi ng anak ko, Mama, kaya mo na bang makipagharap kay Papa mo para mag-usap na kayo, may closure kayo. Sabi Buti ko na, kung closure yun, baka opening na naman yan. hindi po. Paulit-ulit mo pinatawad kaya Hindi na bumalik po na bumalik. mangyayari yun kasi yung trauma ko nandun pa rin, hindi mawawala until now. Ano maipapayo mo sa mga misis? Ang masasabi ko lang, may papayo ko lang, hindi naman masama ang maghangad ng buong pamilya. Of course. Kaso lang po, kung nadidihado na tayo, yung dangal natin, yung kaligtasan natin na nanganganib na, bakit di po tayo lumapit sa mga kinauukulan? Para maisumbong po natin, masupil po, matigil po yung mga pang-aabusong ganon. Taka kung may pagkakataon na tumakas ka na. Kasi ika nga, yung may ako, Tita Mel, na the greatest love of all is to love yourself. Kaya yun po ang naging ko na, para makatakas doon, yun ang naging sandata ko, naging ko na tumakas doon Yun sa... ang talagang nagpapalakas ng loob mo. Opo. Sabi ko, paano nga ba ako magmahal kung sa sarili ko nga, napabayaan ko, di ko kayang mahalin. Oo, tama. Kaya yan lang pong may Mula noon, wala na kayong komunikasyon doon sa lalaki. Wala na po. Wala na. Yung anak mo, Sila lang po ang may Wala man akong problema kung may communication sila kasi mag-ama sila. Magkadugo pa rin sila kahit papaano. nangyari ba na tinulungan kanya sa pagpapalaki ng anak mo? Nagbigay ng sustento? Ay, man wala lang, po. konting Mula suporta? nung nagkahiwalay kami. Talaga? Kasi ang niya, tinakas ko raw yung anak ko, panindigan ko. Aba? Yun Ay, po di ang bali wala niya. sa kanya pala na anak niya yun. Ayun na. Hindi, parang itinapon na lang sa'yo yung kanyang anak. Parang Ganon. naturingan lang siyang Jesus tatay. Maria Joseph. Anong mensahe mo dyan sa mga single mother naman, no? Na nagtataguyod mag-isa yung kanilang mga anak. Sa mga single mother na gaya ko, hindi maging hadlang, naging single mother lang tayo. Kung may determinasyon tayo,
na may taguyod natin ang ating mga anak or anak sa pag-aaral nila hanggang mapagtapos natin sila sa pag-aaral, kaya natin yan. Lahat ng paraan bilang nanay, magagawa natin yan. Alang-alang sa magandang kinabukasan ng ating anak. Papa. Sa dulo, kuminsan, may ligaya din katulad mo na napagtapos mo na ang iyong anak. Opo. Yun, congratulations. Thank Ang you po. galing mo, Day, ha? Thank you po. Thank you so much. Thank you po. Ang paglayo sa pang-aabuso ng mister ay hindi pagsway sa Diyos, kundi isang matapang na hakbang upang iligtas ang sarili mula sa takot, karahasan, at unti-unting pagkawasak ng isip at pagkatao. Kung ikaw o ang isang nakilala mo ay biktima ng karahasang dulot ng sariling mister o kinakasama, humingi ng tulong. Nariyan ang Women and Children Protection Desk at ang Philippine National Police Women and Children Protection Center na handang umaksyon laban sa klase ng pananakit at pang-aabuso. Kaya mga ka-millennials ko, Gen Zs at Gen Alphas, lagi niyong tandaan, piliin mabuti ang inyong makakasama sa buhay. Ang tunay na pag-ibig, hindi nananakit, hindi nananakot, at hindi sumisira sa dangal ng taong dapat nitong mahalin ngayon, bukas, at magpakailanman.